success is living for God. At yan po sinasabi ng Bible. That's the biblical definition. So, balik po tayo sa Joshua, chapter 1. Focus po tayo sa verse 6 to 9. God's instructions for successful living. Sabi natin, ang Biblia, ito po yung manual of instruction. At dito sa Joshua chapter 1, nagbigay po si Lord kay Joshua. Dalawa lang po ang main points po natin ngayon. God's instruction for successful living as found in Joshua chapter 1 verse 6 to 9. Number 1, be strong and courageous. Kung gusto mo maging matagumpay sa buhay, yung tagumpay na ayon sa pananaw ng Panginoon na makikita natin sa Bible, be strong and be courageous. Sa Tagalog na sinabi ko doon, verse 6. Magpatakutan ka at lakasan mo ang iyong buhay. So, simple na naman pala ang instruction. Magpakatatak ka at lakasan mo ang iyong buhay. Tama po yun. Dahil ang daming mga challenges sa buhay. Verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Hindi po ito basta-basta. Yung mission ni Joshua to lead the Israelites into the promised land, ito po ay pangako ni Lord kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, many hundred years ago. Kasi si Abraham, dalhin siya ni Lord sa lupang pangako sa Canaan, nang nanirahan siya sa tent. Middle na nanirahan si Abraham sa isang bahay. Si Abraham ay parang wandering Joe, at wala ang tawag sa kanila, wandering Joe. Talagang na, palipat-lipat. Kung sabi ng Diyos, Abraham, itong lahat ng ito, itong lupain ito, ibibigay ko sa iyo at sa iyong sarili lahi. Ang problema si Abraham, si Sarah matanda na din, wala na kaya akong anak. Pero sabi ng Diyos, wala sa inyong lahi, i-bless ko ang sanlibutan. Through your offspring, all the nations will be blessed. Sabi niya, Abraham, paano mag-bless sa ibang bansa? Wala akong anak. But God fulfilled His promise. So, pinanganak si Isaac. Ganun din. Si Isaac, wandering ito. Palakad-lakad, gawa ng tent doon sa promised land. Tapos, si Isaac, nanganak kay Jacob. Si Jacob, nanganak ng 12 lalaki. And the story goes on. Palagi ang pangako ni Lord, ibibigay ko sa inyo ng Panginoon. Hundreds of years. Ilang generations. And now, si Joshua na ang mapilid. Actual taking over of the promised land. Siguro sa mga buhay po natin, kung susumahin sa mga linuno, kagunuhan, sasabihin natin, sabi may mga pangako siguro, pero bakit hanggang ngayon, hindi ito natutupad sa aming mga pangako. Ang tinibaka sa iyong generasyon. You will be God's Joshua in leading your family to the promised land. But God is saying, be strong and be courageous. Actually, tatlong beses ito sinabi. Be strong and very courageous, verse 7. And in verse 9, how I not commanded you, be strong and courageous. Sa Bible, kapag binabalik-balikan, pag binabalik-balikan isang statement, it's very important that you have to not only put it in your mind, but have to put it in your heart and claim it with your action. Kaya nung sabihin ng Diyos, be strong and courageous, be strong and very courageous, be strong and courageous. That was very important. Mga kapatid, ang lahat ng sitwasyon sa buhay, ang sinasabi ng Lord, you want to be successful, first instruction, be strong and very courageous. Maging matatag ka. So, ito po yung una. Upang maging matagumpay sa buhay, be strong and be courageous. Magpatatak at takasan ang inyong buhay. Ibig kong sabihin, sinasabi dito ni Lord kay Joshua, itong pagpunta ko doon sa lupang pangako, this is not a walk in the park. Kung may mga
pangakong bigay si Lord. Kung meron mga iniibig si Lord sa buhay mo, iniisip na sinasabi ni Lord, ikaw, makatapos ka ng pag-aaral. Be strong and be very courageous. Ikaw, magkakaroon ka ng kapilang hanap buhay. Be strong and be very courageous. Ikaw, magkakaroon ka ng negosyo. Be strong and be very courageous. Ikaw, magkakaroon ka ng maayos na pamilya. Be strong and be very courageous. It's not a walk in the park. Hindi po ito madali. Kaya nga, sabi ni Lord, kay Joshua, magpakatatag at nakasan mo ang Panginoon. Because life is always a battle. Naniniwala ko ba kayo yan? Ang buhay ay parang isa itong makikipaglaban. It's always a battle. Ang nagandahan ng kahit ano, mga Lord, I will never leave you. I will never forsake you. Wow! May mga challenges sa buhay, pero sabi niyo, hindi tayo iwanan. Huwag ka kalituran. Can you give a clap offering to the Lord? So, life is always a battle. There will be challenges that we have to face. Maraming mga challenges. Naglagay na ako dito ng ilan. Financial challenges, siyempre. Pasok ka na naman. Mag-aaral na naman ang mga bata. It requires finances. Mag-aaral ka. Saan na makukuha ng pera? Last night, may kausap ako ng Gemma. And I had the privilege na i-stop sa kanila. Yung pinagdaanan ng isang kapatid dito. May isang kapatid tayo na nag-decide mag-aaral. May dalawang anak siya. Mga maliit na bata. It so happened na hindi ko alam yung kwento niya eh. Pilit ko na lang later on nakapagtapos na yung nag-aaral. Tapos, actually, tatlong beses niya ito sinabi ng husband. Kasi, mag-aaral ng babae sa Cebu, yung dalawa niya anak na maliliit na iwan dito, nung papunta na sila ng Cebu, may nangako naman na siya mag-gawin dito ng sahin. Basta makarating lang ng Cebu. Pero yung pera daw na meron sila is 1,000 pesos lang. Yun lang yung pera niya. Yung pera nila na agad, babago yung papunta ng Cebu. Tapos umapunta ako, hindi ko na maalala, umapunta daw ako sa kanila, nagbigay daw ako ng 700 pesos. Kasi nalaman ko na papunta sa hindi ko alam na walang pera sila. Kasi siyempre, kung nag-decide pag-aral, ang ating understanding, may ipangas na. So sabi nung nag-testimony, at pinito ko kagabi yung sinausap kami, sabi ko yun yung kwento dyan, nakarating na siguro nagpunta ng pera, 1,700 pesos. Saan nakabutin yun? Mapaaral sa sila, mag-tuition, and all. Pero ngayon, nagpagtapos na. Nakapasa na. And, wow. Substitute pa nga lang, pero nandun na nag-aaral, nagtuturo ka. That's because the family was so courageous to face financial challenges. Alam ko, sa mga magulang na nandito, sa mga pupunta sa pag-aaral, meron challenge. Hindi ba? Hindi lang financial challenges, minsan health challenges. Sa mga medyo matatanda na, now I understand yung feeling na meron ka ng mga tinaramdaman. Meron ka ng mga karamdaman sa katawan. Health problems, health issues. That's a challenge. Maaaring okay ka financially, okay yung health mo, pero baka yung relationship challenges. Minsan, hindi nagkakasundo sa pamilya. Minsan, may anak o magulang, hindi nagkakasundo. O kaya relationship sa mga malalapit na mga anak. O kaya sa mga kaibigan. It's a challenge. O kaya, work and professional challenges. May trabaho ka na, pero parang hindi ko kasundo yung trabaho. O kaya, parang ang daming mga pinagdadaanan. Kaya pag nagsasalita, yung mga hugot,
sa trabaho, sa profesyon, o kaya sa ating hanap buhay o sa negosyo. Ang daming mga challenges. Minsan, pinipost sa Facebook kasi nakikita ko kayo may hugot ko. Because of the challenges. Or, family challenges. Sa pamilya. Sana makasama kayo lahat ng pamilya. Dating na magsasama-sama sa pananambahan. Pero naman, may challenge. Yung anak mo, hindi mo madala sa church. Asawa ko, hindi madala. It's a challenge. Challenges sa pag-aaral. Gusto mo ito, pero ang resulta, hindi yung gusto mo. Sana, ito yung course na kukunin mo, kaya lang, hindi kaya, kaya mo na lang.